Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong mga pahayag ni Senator Tito Soto tungkol sa decorum o tungkol sa the way the impeachment court conducted its proceedings. Wala daw decorum, sabi niya. Mawawalan daw ng gana ang taong bayan sa Senado. Okay. Pakinggan natin at bigyan ng opinion mamaya. Kanya-kanya tayo Kanya-kanya kayo yung mga judges. Ginawa nilang parang legislative body na magulo. Hindi naman ganun dapat ang pagpatakbo ng session Usually, ang senador dapat nagpapaalam sa majority leader. Ang majority leader na nagsasabi sa Senate President kung sino i-recognize. So yung Senate President, hindi basta-basta nagre-recognize kung sino-sino tumatayo. It should be the majority leader na tinatanong niya. Pero isa lang, bubuyo lang. Sagutin mo. Alam mo, mawawalan ng gana tao sa inyo. Mawawalan ng gana. Nasaan ang decorum? Nasaan ang decorum? Nasaan ang rules and procedures of the Senate? Binonitor ko. Abay, kanya-kanya tayo Kanya-kanya kayo yung mga judges. Ginawa nilang parang legislative body na magulo. Hindi naman ganun dapat ang pagpatakbo ng session Usually, ang senador dapat nagpapaalam sa majority leader. Ang majority leader na nagsasabi sa Senate President kung sino i-recognize. So yung Senate President, hindi basta-basta nagre-recognize kung sino-sino tumatayo. Hindi the majority leader na tinatanong niya. Pero isa lang, bubuyo lang. Sagutin mo. Alam mo, mawawalan ng gana tao sa inyo. Mawawalan ng gana. Nasaan ang decorum? Nasaan ang rules and procedures of the Senate? Binonitor ko. Abay, Okay. Mawawalan na daw ng gana ang taong bayan sa Senado. Okay. Anyway, yan po ang observation o opinion ng isang senador. Itong nakarana, yung 19th Congress pa yan. Yung lalo na nung debatihan bago magbotohan na yung naging 18-5, yun yung sinasabi ni Senator Soto na magulo daw. Ito dahil inamin niya na stricto siya. At yan ang dahilan kaya nawalan ng gana ang maraming senador sa kanya according to Senator Zubiri. Kasi labanan, Escudero Soto. Nung una, dikit pa ang laban. But later on, wala na. Karamihang senador pumabor na kay Senator Escudero. Anong reklamo ng mga senador? Yun na, nawalan sila ng gana kay Senator Soto dahil stricto daw at kung ano-ano pang sinasabi ng mga senador laban kay Soto. Yun. Siya ang nawalan ng gana. Nawalan siya ng supporter. Kaya, although kailangan pa ng formality, lumalabas ngayon, mayroon na atang resolusyon na pirmahan ng more than 13 senators. Talagang si Senator Escudero na ang magiging Senate President. Na pati ang mga dilawan na noon umaasa sila na magkakaroon ng independent bloc. 3. Kaya si Senator Risa Hontiveros, grabe ang pangangampanya niya. Kasi nag-iisa lang siya noon. Although nandyan din si Coco Pimentel, kaya lang hindi naman talaga diehard opposition si Pimentel. Kasi dating PDP laban. Diba? So, nag-iisa talaga si Senator Hontiveros na kakamping or dilawan. Kaya nung nanalo si Senator Kiko at Bam Aquino, tuwan-tuwa sila. Mga kakamping, dahil sa wakas, 3 na sila. Kaya nung 3, wala na. Kawawang cowboy ng isa, nag-iisa na lang. Sumama na sa majority block si Senator Bam and Senator Kiko para makakuha sila ng mga importanteng chairmanship na bagay sinang-ayunan naman ni
ex-VP Leni Robredo, okay daw yun. Mga temporary alliance, let's be practical, sabi ni ex-VP Robredo. Na bagay naman na kinontra ni Senator Trillanes, mali. Sabi niya, bakit kayo makipag-alyansa sa mga Duterte? Bakit hindi makipag-alyansa na yung Duterte block of senators na 7, kung kanino sila papanig, yun ang mananalo. Kasi mayroong grupo ni Senator Soto, may grupo ni Senator Escudero. Tig 7-7. Tig 7-7 ang assessment ni Professor Malutikaya. 7 yung Escudero block, 7 rin yung Soto block. 7 ang Duterte block. 3 yung Dilawan block. Kung kanino papanig ang Duterte block, yun ang mananalong Senate President. So ngayon, pumanig ang Duterte block kay Escudero kasi nakikita nila mas open-minded si Escudero pagdating sa impeachment. Nakikinig, sabi ni Senator Bato, nakikinig daw si Senator Escudero. Dahil nakikinig, ayun, maganda. Hindi siya diktador. Itong isa, stricto daw. Ayun, nagkaroon ng alyansa, Duterte block at saka Escudero block. Ngayon, itong Bam and Kiko, yun, sumama na sa, yun na, nabuo ng majority block. So, sige, kung mawawalan ng gana ang tao sa Senado, bahala na ang taong bayan. Magbasa lang ako sa mga comments. Joey Clemeno, yan, si Tito Sen, graduate na yan, One Ball University, mag-eat bulaga ka na lang. Tignan mo. Jo Marie Manata Dakino, out. Tito in. Sherwin Poblacion, the Senate circus is on. Okay, so yun, maraming bumabatikos sa Ulaga kasi sila Tito Sen. Anyway, salamat sa inyong suporta mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa among area, sa among gitamnan og kape. So, muna ni ang natanom namo nga kape. So, daghan gyud. Og luag pod ni ang among area nga among gitamnan og kape. So, karon na ay nagtabang sa amo ang tao nga 3 ka buok. So kini lokop na ni nga among gitamnan og kape. So daghan na gid ni kay kini among natanom nga kape si 595 nakapunuan. So kini nagtuo mi ani kung kaluoy sa Ginoo nga makaharvest mi nga makahuas mi ani sa kalisod. So muna ni siya. So nindot kayo nga seedling. Makita gyud nato nga muna ni ang among area. So upod ni ang makita nga among lakatan. Mo ni ang una namong tanom nga lakatan nga 240. Lakatan mo ni siya padulong sa Ilaya. Maayong hapon diya. Tanom og kape. Okay. Aron mabuhi atong mga pamilya, makapaysila ta. So muna ni sila ang nagtabang sa amoa. Tabang tani kay sa among pagpananom og kape. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagatan-aw sa video.
sa YouTube sa padayon nga pagsuporta sa amoa sa pagpananom ug uban pa nga magamit namo hinaot nga tagaan mo og maayong panglawas ug mapadayon kini nga tabang aron kami makahawas sa kalisod. Salamat and God bless.